Magandang Laguna at naririto ang may init na balitang ating nakalap sa lalawigan ng Laguna. At ito si Aldrin Kakayan para sa ang bagong balita. At narito ang ating mga headlines. DTI Negosyo Center sa San Pablo City at Business Advisory and Monitoring Services o BUMS inilunsad sa lungsod ng San Pablo. Mahigit 100 pushers at users sumuko kay Mayor Amben Amante ng San Pablo City. Mayor Nelson Osuna ng Nagkarlan, lubos ang pasasalamat sa kanyang mga kababayan. Livelihood at Sports Development Program nakalaan para sa mga drug dependents na nagbalik loob sa pamahalaan ayon sa DILG officer ng San Pablo City. At narito ang detalye ng ating mga balita. Kamakailan ay dumating sa lungsod ng San Pablo si Senator Bam Aquino para sa paglulunsad ng ika-253 negosyo center sa San Pablo City at Business Advisory and Monitoring Services o BUMS. Ayon kay Senator Aquino, malaki ang may tutulong ng naturang centers upang masigit na magkaroon ng kaalaman ang maliliit na negosyante or entrepreneurs. Maging ito'y tulong pinansyal, mga pagsasanay at pagmamarket ng kanilang mga produkto. Panoorin po natin ang ilang bahagi ng nasabing mensahe ni Senator Aquino. First of all, I would like to congratulate the City of San Pablo, lahat po ng ating mga partners, lahat po ng mga tumutulong dito po sa ating Negosyo Center program. Congratulations po. This is the 253rd Negosyo Center in the Philippines. Congratulations po sa ating lahat. Ito po Negosyo Center, ito po yung buod at laman ng aking kauna-unahang pong batas, ang Go Negosyo Law, passed in 2014. This law was done in partnership with the Go Negosyo Group. At that time, ang Executive Director po ng Go Negosyo, si Mr. Mon Lopez, siya na ngayon po ang ating bagong DTI Secretary, Secretary Mon Lopez. So, this law and this program of rolling out negosyo centers was given a lot of support in the previous administration, and I'm sure because of Secretary Mon's presence and because of our regional directors and provincial directors, this will be given even more support. Ngayong administrasyon naman po ito. Ano po yung laman ng Go Negosyo Law? Nakasaad po sa Go Negosyo Law na magtayo ng mga negosyo center sa lahat ng ating local government units. Thereby transform. Samantala, mahigit 100 ang sumuko kay Mayor Loreto Amben Amante na mga drug pushers at users na nagmula sa 5 barangay sa lungsod ng San Pablo. Napagalamang ito ay resulta ng naging pagpupulong para sa Oplan Tukhang ng mga punong barangay at ng hepe ng kapulisan ng San Pablo. Agad namang inaksyonan ito ng mga opisyal ng barangay at kinabukasan ay agad na sumuko ang nasabing mga drug dependents. At nanumpang minsan isang buwan ay mag-report sila sa himpilan ng kapulisan at di na muling gagamit ng ipinagbabawal na gamot. Panoorin natin ang ilang bahagi ng nasabing kaganapan at ang naging pahayag ni Mayor Loreto Amben Amante. Pasalamatan ang ating mga magigiting na barangay chairman. Alam mo ninyo, napakaswerte ninyo dahil ang inyong barangay chairman ay aktibo at talagang nagmamalasakit sa inyo. Alam niyo, kung kayo man ay kinatok ng inyong barangay chairman, huwag kayong magaling sa inyong chairman. Bagkus, pasalamatan ninyo ang inyong chairman. Dahil kung mababalitaan ninyo sa mga kabilang sa mga national television, pagka-pulis lamang ang kumatok sa inyo at walang kasama mga barangay officials, baka mamaya mabiolate ang inyong human rights. O di kaya, buhay ang kapalit ng inyong mga pagkakasala. Dahil nandyan ang inyong chairman, nababalansi po ang batas. Nababalansi po kung anong karapatan ng ating pong mga kababayan. Kung kaya pasalamatan mo natin ang ating mga barangay chairman. Palakpakan po natin sila. At pangalawa, huwag ho ninyong isipin na nagsuplong sa inyo ay ang inyong mga barangay officials. Dahil ang ating kapulisan ay meron silang official list din ng mga pushers, ng mga users dito sa atin sa lungsod ng San Pablo. Minsan kahit wala sa list,
ng ating mga barangay chairman at nasa list naman ng ating kapulisan, inuobliga din ang ating mga barangay officials na kayo'y katukin at kayo'y magbalik loob sa ating pamahalaan. Dahil alam po ninyo, pag hindi ginawa ng ating mga barangay officials ang kanilang mandato, ang kanilang trabaho bilang punong barangay, bilang konsihal ng barangay, sila mismo ay pwedeng kasuhan at pwede silang sabihin protektor ng ipinagbabawal na droga. At gayon, sa akin ng mga kababayan na iba ng landas, mali ang tinahak na daan, ako'y nagagalak at kayo'y nagbalik loob. Kayo'y nagdais na magbagong buhay. Ito'y napakagandang halimbawa sa ilang pang mga kababayan natin na naliligaw pa rin ho ng landas. Sa katunayan, ito ho'y 5 barangay pa lamang. Kahapon pa lang ho kami nag-meeting, pero napakarami na ho ang nag-response. Marami na ho mga barangay official ang umakto sa kanilang trabaho. At ito naman po, kita naman po natin, mahigit hong 100 ang sumuko sa ating kapulisan upang ipakita ang kanilang sinseridad, ang kanilang in good faith na magbagong buhay at hindi na muling bumalik sa masamang bisyo na ipinagbabawal na illegal na droga. At gayon din po, sa bahagi po ng inyong lingkod, ako po, kailanman wala po akong sinino, maging kamag-anak ko man po yan, maging sino man sila sa buhay ko. Sabi ko sa ating Chief of Police, kung meron mang pagkakamali, kahit kamag-anak ko, inyong hulihin, kahit buhay ang kapalit, kung ito ang kapalit ng kanilang iginawa, yan ho ang inyong ipataw. At kung meron man po sa ating mga kababayan, na halimbawa ang mga users, wag ho kayo matakot, ituruan ninyo kung sino ang inyong pinagkukunan. Yan ho ay sikreto na hindi ho ito ilalabas in public ng ating kapulisan, ng ating Chief of Police. Ito po'y sikreto lamang po sa kanila upang mahuli ito pong mga naturang pushers na sumisira ho sa buhay ng ating mga kababayan. Alam mo ninyo, kahit kamag-anak ko, hindi kaya ko na sumuko. Meron na akong 2 kamag-anak na sumuko. At ngayon, yung mga hindi pa sumusuko, kahit kamag-anak ko, kaibigan ko, sabi ko sa ating Chief of Police, inyong hulihin dahil kailanman hindi namin tinotolerate dito sa lungsod ng San Pablo ang illegal na droga. Kung kaya po, sa inyo po lahat, umasa po kayo ng ating lokal na pamahalaan, kasama ang DILG, ang kapulisan. Gagawa ho kami ng mga programa para ho sa ating mga users, mga pushers na naligaw ho ng landas, upang mabangon ho natin ang ating dignidad, matulungan kayo na magkaroon ng panibagong buhay. Buhay na sasabihin ho natin na hindi natin pangangambahan. Hindi ho tayo nagtatago, hindi yung matutulog sa gabi, may kaluskus lamang, hindi na tayo makatulog at baka kung ano yun. Baka mamaya tayo hulihin, baka tayo papatayin. Yan ho ay atin hong iniiwasan. Alam mo ninyo, tama ho ang inyong ginawa. Dahil ngayon, dito, meron na rin ho napapatay na users. Meron isang trailer na napatay ho ng laban. Kaya buti kayo hindi ho ng laban, kayo'y kusang loob na pumarito. At ako kaya sa bahagi ng inyong lingkod, saludo po ako sa inyo at sama-sama po natin naharapin ang panibagong magandang mundo para sa bawat isang mga kababayan natin dito sa lungsod ng San Pablo. Kaya po muli sa inyo po lahat, akin po ang taus-pusong pasalamat sa inyo. Kung meron ho kayong kaibigan, meron kayong pang mga kaanak na naliligaw ng landas, huwag hong mag-atubili na ating hikayatin silang sumuko. Huwag na ho nating hintayin na sila'y hulihin ng ating kapulisan. Dahil mas matindi pagka nahuli, tiyak may kaso ho yan. Buti ho kayo, wala ho kayong hindi kayo kusang loob na pumarito, kayo kusang loob na sumuko. Kaya umasa po kayo na kayo po'y aming tutulungan, wala hong makulong, kundi ang lahat atin hong itatama. Bibigyan ho natin ho kayo ng panibagong. Sa muling pagkakahalal ni Mayor Nelson Osuna sa Nagkarlan, ay nais niyang pasalamatan ang kanyang mga kababayang patuloy na nagtitiwala sa kanyang liderato. Narito po si Nagkarlan Mayor Nelson Osuna. So, sa muling pagkakahalal ko bilang Aponomaya, alam ko naman at batid ng lahat na ito ay aking huling termino. At ako po ito puso nagpapasalamat sa lahat po ng sumuporta, lahat ng tumulong sa aking kandidatura. Ito'y utang na loob ko sa inyo para ako makatapos ng aking panunungkulan. At umasa po naman kayo na kahit po ako'y last term na, yung pong tunay kong ginagawa ay lalo po ko paiigtingin ngayon. No? Maaring meron po akong mga
ordinansa, mga bagay na hindi ko napagpatupad noon. Pero ngayon, talagang i-implement po natin. No? Kaya sa lahat po na mga kababayan, tuos puso ko nagpapasalamat doon sa mga tumangkilik at tumulong para muli akong manalo at matapos ko ang aking term. Samantala, nagpapasalamat ang DILG officer ng San Pablo City na si Lori Manrique sa tiwalang ipinagkaloob ng mga sumukong drug dependent sa kanilang tanggapan. Aniya, maraming mga programa ang nakalaan para sa pagbabalik loob ng ating mga kababayang minsay naligaw ng landas. Narito po ang nasabing panayam. Marami pong programa ang ating punong lungsod para sa mga sumukong mga users at pusers. Katunayan po, pagkatapos ng aming pagpupulong kahapon ng mga punong barangay, sa Thursday po sa July 14, meron pa po uli kaming pagpupulong ng City Peace and Order and Public Safety Council. Sa other matters po nito ay aming tatalakayin ang mga programa na nakaalaan para sa kanila. Meron pong nakalaan na from the fund ng bottom-up budgeting o BUB fund para po dito at nakalaan po ang 5 million for livelihood program. Kasama po dito, nakalaan po doon sa proposed program dito ay ang mga beneficiary nito po ay yung sa mga informal. At diyan po makakasama o makakaanib yung ating mga sumukong users and pusers para po sa kanila po maibigay yung mga livelihood program na yun. Hindi lang naman po livelihood program, kailangan po rin nila ng mga physical na mga activities. Kaya tuwing magpapatawag po, i-schedule po ng ating PNP chief ang pagsusumba, pagbabasketball, sports competitions, at kung ano-ano pa para po sa kanilang mga physical na pangangailangan. Ma'am, nabalitaan po namin nasa 135 po itong mga sumuko. Ma'am, are you expecting na magiging ganito kalaki? Mas marami pa po. Mas po. marami pa po kaming ine-expect na mga darating pang mga susunod. Ma'am, at after po nitong ginagawa nito, ano pong plano natin? Ano pong plano mo initanggal? Oo. Meron kaming timeline of activities ng mga DILG family. It is composed of the City Management Coordinating Council or yung CMCC. Ang bumubuo po ito ng PNP, BJMP, Bureau of Fire at kami ng LG sector na siyang nakikipag-coordinate sa ating local government unit upang mapaiting namin ang mga programa, proyekto at activities para sa mga pushers and mga users na sumukong ito. Ma'am, at ano naman po masasabi niyo doon sa naging pahayag ng ating punong lungsod na wala siyang pinipili kahit kamag-anak niya ay handa? Na isa katuparan na po niya. Meron na po siyang mga kamag-anak na kusang loob talaga na isinuko nila. Okay. Ma'am, at ngayon naman po, ang mensahe niyo sa ating mga kababayan na hindi pa rin sumusuko hanggang sa ngayon? Sa ating pong mga kababayan, na mga users at pusers, huwag po kayong matakot kasi po ito ay para sa inyong kapakanan, para po ito sa inyong sariling pagbabago. Mahalin natin ang ating sarili, masarap mabuhay at saka po kailangan unahin natin na magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating mga kamag-anak sapagkat kapayapaan ang kailangan ng ating bansang Pilipinas. Sumayin niyo ang kabuuan ng ating mga balita at sa ngalan pa rin ng ating mga kasamahan, ito si Aldrin Cakayan para sa bagong balita ng Magandang Laguna. Huwag po kayong alis, magbabalik ang Magandang Laguna makalipas ang ilang saglit.